I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Luiles supporters Filipino and OFW, June 28, 2026. Ayan kasi nung sa kabila, nagpahayag na sila sa mga kandidato nila for 2028 is mismo yung tatakbo sa pagkapangulo nagpahayag, di ba? Tatakbo siya, si Sara Gurang. So ngayon, sa tingin nyo guys, no? Kayo ba sang-ayon kayo sa tandem na ito? What do you think? Ito parang ano lang, no? Kumbaga, parang survey lang natin. Sa mga kababayan natin out there, if you willing, then say yes, di ba? If not, then say no. Wala naman masama doon guys. Ito naman not officially, kumbaga example lang, ika nga, no? Sa inyo mga kababayan, bagay ba sila magtandem? Pwede rin para sa akin, bakit hindi? Kung tatakbo si Madam Irene for president, well, I 100 agree ako dyan. O, diba? Why not? Bakit? Para lalong lumago ang ekonomiya ng bansa. At hindi lang yun. Para maituloy kung ano po ang naumpisahan ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, si Madam Irene, hindi na po kailangan ang experience sa politika. Why? Father niya naging politician. So, she know already how to, how to handle or how to manage. How to, kumbaga, paano. Si Madam Irene, alam niya kung paano mamahala. Kasi, sa kanyang ama, kitang-kita niya. At hindi lang yun, sa kanyang ina. Kaya, marami po na siyang karanasan pagdating sa politika. Because she is the daughter of the former President Marcos Sr. And she know already, diba, how to handle. Diba, paano mamumuno. Especially sa kanyang kuya na si Pangulong Marcos Jr. And for sure, guys, if she run for president this coming 2028, and 100%, our President PBBM at her back. Diba? Para i-guide siya. So, ibig sabihin, magiging maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa at lalong gaganda. Diba? Pero, i-expect din natin ang mga kritiko. Putaktihin din naman yan. Like what they did to our President PBBM. Sa ngayon, di ba? Pinutakti siya ng mga kritiko niya, mga buzzer, mga fake news laban sa Pangulo. Di ba? Para makuha ang simpatya ng mga mamamayang Pilipino para magalit sila kay PBBM. Kaso lang guys, hindi mangyayari iyan 98%, correct me if I'm wrong, ang mga tao na sa social media, the all witnesses, no, na nakikita ang Pangulong Marcos Jr. kung paano mamuno at paano magtrabaho. 'Di ba? Especially din sa tayong mga pro-government political content creators na i-spread natin ang kawang-gawa, yung magagandang proyekto, ang pagtatrabaho ng Pangulo everyday. Na i-spread natin 'yan. 'Di ba? That is our purpose Kung bakit na i-spread natin yung mga magagandang programa, yung pagtutulong ng Pangulo, pagtatrabaho niya. To inform the Filipino people na ang Pangulo nagtatrabaho. 'Di ba? And, syempre, magandang tandem ito guys if mangyari man, di ba? Ayan kaya guys maari si Madam Irene maging presidente, pwede kahit sino sa dalawa maging presidente. Agree ako, I really like Secretary Gibo, sa totoo lang, kasi kung base sa experience, malawak ang experience nito guys wala nang ibang mga politician nakikita ako. Sa totoo lang, magandang tandem ito. Gibo for president and Madam Irene for vice president. Why not? Diba? Tuloy-tuloy ang paglago
Oh, hindi naman nakuha sa isang sa 6 years yan na paggandahin ng Pilipinas, no. Na umpisa ni PBBM ay tutuloy nila. Sino man ang i-endorse niya, 'di ba? I hope so, guys. I hope so. No, ewan ko kung sang-ayon kayo sa sinabi ko. Ayan. Ayan Gibo Chiduro for President, Irene Marcos Araneta for Vice President, together for a better Philippines. Wow! Ang ganda naman. Di ba guys? Anong kapalagayan nyo? Sabi dito, basahin po natin dito sa isang post ni Ray Canisa Aris. Tingnan nyo yung kanyang post. Maganda to, no? Ayan, shout out sa kanya, no, kay Ray Canisa Aris is in Las Vegas. Nevada, United States ito. Ito yung sinabi niya. Di ba? Ako, agree ako. Could Gilbert Chodoro and Irene Marcos Araneta 2020 tandem work? It brings strong governments and legacy to the table. Diba? But voters will need to carefully weigh these political credentials against the broader complex history of Philippines politics. Diba? Nasa taong bayan naman yun. No? So I hope, no, tayong majority ng Pilipino ay bumoto tayo ng tama. Diba? Kung sino man ang mas nakakatulong sa mamayang Pilipino every time na nagkaroon ng mga sakuna. Like President BBM did, diba guys? Kaya, para sa akin, who knows? Malay nyo, sila magtandem, hindi natin alam. Kaya antabayanan po natin. Kung sila man di, suportahan natin. Kung iba naman, di, titingnan na lang natin. Diba mga kababayan? So, sa ating mga people out there, what do you think guys? Question mark. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye-bye and babush. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.